Matinding pagkondena ang inani ng panukalang 20% buwis sa ipon ng mga Pilipino, lalo na sa mga bangko at savings account. Kumilos na si Congressman Rodante Marcoleta at kumalampag sa Senado, iginiit na ito ay isang malinaw na pagsasamantala sa pinaghirapang pera ng mamamayan. Ayon sa kanya, sa gitna ng hirap ng buhay, bakit ipapasa ang pasanin sa mga simpleng Pilipino? Sa kanyang privilege speech, maring tinuligsa ni Marcoleta ang panukalang buwis na anyay hindi makatao at lalong magpapahirap sa mga pamilyang nagsusumikap mag-impok para sa kinabukasan. Ayon sa datos na binanggit niya, karamihan sa mga maipon sa bangko ay mga ordinaryong manggagawa, maliliit na negosyante, at mga OFW na nais magkaroon ng seguridad sa kinabukasan. Hindi raw dapat sila ang ginagatasan ng gobyerno sa halip na sugpuin ang korupsyon at ayusin ang paggasta ng pondo. Sa ngayon, umani ng malawakang suporta si Marcoleta mula sa publiko at ilang civic groups na maring tumututol sa buwis sa ipon. Hinamon din niya ang Senado na pakinggan ang sigaw ng taumbayan at huwag ipilit ang panukalang ito. Ang tanong ngayon, makikinig ba ang mga mambabatas o tuluyan ng kakalimutan ang kapakanan ng mga simpleng Pilipino? Abangan ang mga susunod pang ulat para sa pinakabagong update. Na Secretary Ralph Recto, ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko, mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang kita? So, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung pondo. Ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson. Hindi na ako maghihibat. Pupunta pa ako sa Scarborough Shoal. Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Laos, Republic. Ba't yan ang ginagamit nung ay puro corrupt din yan Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung bat sa kuryente. Yung bat sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos. Naku, na magso-shoulder ng 20%. Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Ikaw kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Diba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung panahon na sinasabi ko, na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla, para kang namimirata Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto, ukol dun sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko, mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang kita? So, sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ni Sen Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang ang batas na ito sapagkat may kinukota niyang batas na Recto na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. Sige. Nelson, ikaw muna. Sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas na po. Pinapatupad na po nila. Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senator Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20%
Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero Opo. check nyo ko, kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. O, sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam ba, Yes. ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Wala Ikaw ang akong mayaman bangko. dito. Opo, halimbawa lang. Halimbawa. Kunwari, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung Opo. Yung tubo nung... depende kung saan mo Kung nilagay. naka-time Kung deposit, halimbawa, halimbawa. kung savings lang, Opo. delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alam mo kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan eh. Siguro 1.2% Per annum. per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa Oo. savings yan, Oo. 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung dalo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, pwedeng 4%, 4.5%, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Ayun. Kasi isa na po kung kutong ang na... Kasi nga parang klasipikadong kutong eh. Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun eh. Oo naman, oho. Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Oo, kumpara sa'yo, meron namang iba pa Nelson. pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, ano? 5 years, sabi niya. O, di may monthly ka, palagay mo, sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ang itatax. Every 3 months, halimbawa yung, yung yield mo, itatax ka ng 20%. Oho. Tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Bangko, yes po. Oo. Tapos si Nelson, tapos merong depositor. Nelson, ikaw ang bangko. Opo. Isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Opo. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, oo. Bakit ikaw lang ang magso-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, Oo. i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw kumikita ka. Oo. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Oo nga, no? Oo nga, oo. Di ba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla, para kang namimirata eh. Bakit sa'yo ba ito? Ba't ba naman? Kasi sa nito meron daw ho kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung... Capital Market. Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka. Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, yung sa dagat ako pumunta ka sa pumunta dagat. eh. Oo. Doon ka Doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at Opo. mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR,
Opo. Puro katamaran naman ang ano niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan yung nandun na yung mga isda. Wag Nandun naman na, ganun. yun na nga po eh. Wag na, bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Ang Act. layo naman sa pangalan ng pangalan lang. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income eh. Oho. Di ba? Bakit hindi passive income? ha? Passive income Tax, ano, a tax system. Halimbawa, Ako nga nung... ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. Ayun. Pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng Kasi ang worry ng mga depositor ngayon, baka magkaroon ho ito ng... Worry ng bangko. Yung sa Baka bangko. magalis. Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. Opo. O kaya bonds. Ang dami yan eh. Marami. May debenture, may bla bla bla. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net eh. Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi na yun ang net kasi alisin mo yung 20% eh. So sasabihin nung mag-invest, dadaling ko na lang sa Singapore. Wala namang ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, pag nagkataon. So makikinabang ngayon yung ibang bansa. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gaya, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako ba't pupunta pa ako sa Scarborough Shoal? Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispa, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi alam niyo naman. Marami ding mga netizens ang nagrereklamo. Nagrereklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na magre-recommenda sa inyo. Baka pwedeng ipa-review niyo po itong batas na ito, si MEPALO. Gawin natin sinipa na ito. Ako nga rekomendasyon ko ito, di ba, nung Friday, Nelson? Ang ako lang, rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20% efficiency ang tax, ang pangungulekta ng Dapat BIR. baligtad eh. Oo, di ba? Wag yun ang, kasi nga gusto nila yung madali eh. Oo. Ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency, di ba? Opo, yung pangungulekta ng buwis. Reviewin natin yung tax effort ng government. Yan naman, may ratio yan eh. Let's say 15% ng GDP. Opo. Mapatunayan mo halimbawa, boss, ang Pilipinas on par. Tingnan mo ang Vietnam. Vietnam 14.9% lang. Yung kanyang efficiency effort sa collection. Tingnan mo kanyang Cambodia. Di ba? 12% lang. Pero pag sinabi mo, tingnan mo kanya yung Laos Republic. Ba't yan ang ginagamit nung puro corrupt din yan eh. Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung VAT sa kuryente. Yung VAT sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni... Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos. Naku, oo. Senator, huwag mo namang mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating buwis. Mapagkakakitaan. Tapos tatanggalin mo pa yung VAT. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa di ba? Tapos aalisin mo na naman yan. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabi. Wala naman pong bat diyan eh. Sapagkat yun consistent siya doon sa gustong mangyari nung layunin ng batas na ang kuryente ay maging mura. Ayun, opo. Di ba? Abot kaya. Ang nakalagay abot kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag tin-translate mo yon
sa Pilipino, abot kaya. Ayun, oho. Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng bat, kaya tumaas. O hindi po yung consistent sa batas. Oho. O yun, paano ngayon yan? Ay, pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Oho. Baka Marami naman na meron. pong Marami pa. paraan eh. Marami pa. Oh. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin yan. Bahala na po. Pero wag po ninyong dito kukunin. Oo, tama. Kasi ang dali kasi, kung ano yung madali, yun ang ano eh. Kasi takip na takip nila kagad eh. Totoo. Wala nang, Naandyan eh. Oo. ayaw ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. Opo. May makang ano, tsaka mabilis yung ano dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan eh. Opo. Pupunta siya sa palaisdaan ni Nelson. Nako, andun. Yung mga bagos sa tilapia, isasalukin mo lang na gano'n eh. Walang ka-effort eh. Nako. Kaya nga ako, sabi ko, yung tax effort, taasan lang Ako yan eh. Opo. Oo. At saka yung kanyang butihing may bahay. Ito na po ang ating Vox Populi. Alin ang dapat bigyang atensyon ng Senado? Sabi ng isa, A. PRRD Act. B. Resolusyong nagsasabing unconstitutional ang pagkakahuli kay PRRD at dapat na siyang pabalikin sa Pilipinas. Ang mga reaksyon, B, yung resolusyon ni Sen. Dante Marcoleta, the best. Kita mo na, Pablo ng Antipolo. Di yung dalawang resolusyon ang dapat pong unahin ng Senado, Nestor and De Las Anas, Bonggao Tawi-Tawi. B, yung dalawang resolusyon po ang dapat unahin, Romel Nipay ng Pasay City. May resolusyon po ni Kong Dante, Senador na po Marcoleta, Rezen Quintana, Quezon City. B, saluto Senator Marcoleta, hopes siya na ang maging Senate President. Ba, Sheila Hisman, Sydney, Australia. Abi, doon tayo sa mas maraming makikinabang, kaya doon tayo sa magpinsan, Alexander Jose ng QC. Gusto mo yun? Ayun. Magpinsan nga naman. B, ang resolusyon po ni San Dante Levy ng Rizal. B, yung resolusyon ni Senador Marcoleta ang makakatulong para makauwi si PRRD. Illegal Kaya po si pag-aresto kasi sa Secretary kanya. Ralph Recto, ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko at mag-alkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang So kita? ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako maghihibat. Pupunta pa ako sa Scarborough Shoal. Doon na ako. Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Yun ang- Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Laos, Republic. Ba't yan ang ginagamit nung ay puro corrupt din yan eh. Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Yan, Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung bat sa kuryente. Yung VAT sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo, Sasabihin sa akin ni... Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos Nako. na magso-shoulder ng 20%. Ang ibig ko sana mangyari, yung 20% kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Oo. Diba? Kasi nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung panahon na sinasabi ko na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla para ka namimirata eh? Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto, ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor,
kung gano'n na niya, babawiin na lang namin ang aming pera sa bangko at mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang So, kita? sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ni Sen Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang ang batas na ito sapagkat may kinukota niyang batas na direkto na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. Sige. Oho. Nelson, ikaw muna bago Oo, ako. sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Wala ka Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas daw po. Pinapatupad na po nila. Ang ano? Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senador Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20% Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad dyan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero Opo. check nyo kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam ba, Yes. ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa, kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Wala Ikaw ang akong mayaman bangko. dito. Halimbawa lang, halimbawa. Kunwari, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama. Hindi naman yung 10 million yung Opo. Yung tubo nung... depende kung saan mo Kung nilagay. naka-time Kung deposit, halimbawa, kung savings lang, delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alala mo kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan eh. Siguro 1.2% per annum. per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, Oo. 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung galo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, pwedeng 4%, 4.5%, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Ayun. Kasi isa na po kung kutong ang na... Kasi nga parang klasipikadong kutong eh. Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun eh. Oo naman, oho. Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Meron namang iba pang pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, ano? 5 years, sabi niya. O, di may monthly ka, palagay mo, sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ang itatax. Every 3 months, halimbawa, yung yung yield mo, itatax ka ng 20%. Oho. Tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Bangko, yes po. Oo. Tapos si Nelson, tapos merong depositor. Nelson, ikaw ang bangko. Isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Opo. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, oo. Bakit ikaw lang ang magso-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw, kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Oo. Di ba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla para ka namimirata eh? Bakit sa'yo ba ito? Pati pa naman? Kasi sa nito meron daw ho kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214.
Yun daw po yung Capital Market. Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka, ha? Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, sa dagat ako pumunta ka sa pumunta eh. dagat. Oo. Doon ka Doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at Opo. mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR, Opo. puro katamaran naman ang ano niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan. Yung nandun na yung mga isda. Wag Nandun naman na, ganon. yun na nga po eh. Bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Ang Act. layo naman sa pangalan lang. Oo. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income eh. Oho. Di ba? Bakit hindi passive income? ha? Passive income Tax, ano. attack system. Halimbawa, Ako nga nung... ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. Ayun. Pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng Kasi ang worry ng mga depositor ngayon, baka magkaroon ho ito ng... Worry ng bangko. Yun sa Baka bangko. magaling Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. Opo. O kaya bonds. Ang dami yan eh. Marami. May debenture, may bla bla bla. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net eh. Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi na yun ang net kasi alisin mo yung 20% eh. So sasabihin nung mag-invest, dadaling ko na lang sa Singapore. Wala naman ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, pag nagkataon. So makikinabang ngayon yung ibang bansa. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gawin, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako maghihibat. Pupunta pa ako sa Scarborough Shoal. Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung fish pond, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi alam niyo naman. Marami ding mga netizens ang nagre-reklamo dito. Nagre-reklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na magre-recommenda sa inyo. Baka pwedeng ipa-review niyo po itong batas na ito, si Mepalo. Gawin natin sinipa na ito. Ako nga rekomendasyon ko ito, di ba, nung Friday, Nelson? Ang ako lang rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20%. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!